Hi guys! So, ito gagawa tayo ng midterm natin for microprocessor. Yan. At yun na nga, muna natin pinapakita ngayon na yung output ng greenhouse temperature regulator. Ayan, makikita natin na nagkukuling siya. Which is, ayan, nakakulay ang color yellow na ilaw. Ibig sabihin na ay nagkukuling siya. Ayan, pinakita natin yung temperature sensor. Ayan, ilagyan na natin siya ng plastic para ilagay sa yellow para siya ay di masira. Ayan, antayin na natin bumaba ng sagad yung temperature. Ayan. Ayan, medyo in-adjust natin yung maximum na degree para sa lamig para maabot niya dahil di naman ganong malamig dito sa Pilipinas at di kaya ng yelo ang lamig. So mamaya papakita natin yung code kung ano yung sinet natin na so yan, namatay na siya which is nasa gitna na siya ngayon, neutral na yung temperature niya. Ayan, naka-standby na. Ayan, nag-heating na naman dahil tinanggalan natin yung yelo. So yan, naabot niya na yun. So ayan, nag-heating na siya. Pinost lang natin dahil putol ang video. Ayan, nag-heating na naman siya ulit. Ayan, makita natin nakapula na naman yan. Ayan. At ito na yung code na ginamit natin. So makikita natin dito is yung mga variable na ginamit natin which is and yung pin which is yung pin 9 para sa heating and pin 10 para sa cold. Kaya makikita natin yung threshold which is nakaset sa 25 lang. Nakaset natin yung 25, so ibig sabihin yan is pag 25 siya, ng max ng 25 is temperature daw is kailangan niyang palamig. Sa 18 naman, ayun, iinit siya, heating. Play siya ng heating. So after nun, connect natin ulit sa output, yung pin mode. And tingnan naman natin yung naka-declare na temperature para meron tayong display ng taga-basa ng temperature. So yan, para naman sa display ng temperature. Nag-display lang tayo ng temperature para meron tayong nakikita sa output. Then after nun, condition na agad. Tignan natin yung cooling LED pin. Kapag low na or na meet niya na yung requirement na degree Celsius, mamatay na yung display na cooling LED. Then kapag heating naman, ka-high, ilaw yung heating LED natin which is yung color yellow. Rin siya ng heating sa display. Else if naman sa cooling, ganun din yung condition. Else natin is, ayun yung condition naman natin sa else, yung standby. Kapag yung set na lower doon, turn up yung heating LED. And ganun din sa cooling, na na-meet yung requirements doon na din sa dineclare natin. Print na standby. Ilan tayo ng delay dito, na 500. So next naman tayo, Smart Classroom Lighting System naman. So ito yung output ng Smart Classroom Lighting System. So makikita natin dyan yung output ng Smart Classroom Lighting System. Condition natin dito ay dapat maka-adjust yung ating sensor sa natural lighting system, which is ito. Kaso din nakikita natin yung output number. So ito, tinatakpan ko siya para matikita natin kung mag-a-adjust siya sa surroundings niya. So yan, nakikita natin. Tanggal ko yung kamay ko dyan. Ayan, bumababa yung brightness niya. So yan. Tinatakpan na naman natin. Ayan, tinanggal natin. Nag-adjust siya. Ayan o. Then nung nag-open tayo, nung may tumaas dun na part. Ayan, bumababa na ulit. Paano yung brightness natin? Ang tinakpan ko siya sa part na yan. Dinedetermine niya yung ilaw at distance. So, ito naman ang ating code. Ang gawin, nag-set tayo ng pin 2 and 3. ID natin is nasa number 9 na pin. Tapos nag-declare tayo ng variable na int distance and int brightness. And another set na naman ng pin para sa output and input natin. Void loop. So, dito sa void loop natin is nag-declare tayo ng distance and in-equal natin siya sa isang parameter para mag-hold ng value niya. Nag-set tayo ng brightness. Sinet natin yung parameter ng distance. So, yun. Print na tayo para sa ating visual. So, nilagyan din natin siya ng delay na 500 para di ganong mabilis yung paglipat.
And after nun, yun, kukunin niya na yung output ginagawa natin. So next natin ay parking garage car counter. So ito naman ang output natin. Pakita muna natin ang ating output. So yan. Kung nakikita nyo, naka-green siya. Hindi niya pa nakakukuha yung max car na dumadaan. Trinay kong i-swipe para hindi siya mag-blanco. Yan, gumagana siya. Habang sinuswipe ko, dumadagdag yung car count. Yan, bumababa na naman, hindi niya detect. So yan, umilaw na yung red dahil na-take niya na yung maximum. Nakuha niya na yung maximum amount para mag-red siya. Naka-declare sa atin ay maximum of 10 cars lang para umilaw ang red. Kukontinue na to siya sa green kapag bumaba na. And then eto, inulit lang natin para mas sigurado. Nakikita natin dyan tumadagdag ang ating car count. Yan, tumadagdag na. Sinuswipe ko na siya dyan sa part na yan. Bumabawas na naman. So yun, nakuha niya yung 10, maximum of 10. Nag-red na siya. So i-testing naman natin mag-green kapag bumaba siya ng less than 10. Ay, hindi pala nakita. Yan, basta nag-less than 10 siya, yan. Nag-green na siya. So yan, dating gawin. Ito yung code natin. Nag-set lang tayo ulit ng ating pin kung saan natin siya isasaksak. And then sa void setup natin, another pin setup naman para sa input and output. And then sinet natin sa green LED pin ay output, which is output ng LED green. Then another void loop para sa long duration and distance na naka-declare. Para sa ating ultrasonic sensor, nilagyan natin siya ng delay microsecond na 2, yung trig pin na low natin, para di gaano mabilis. And ganoon din naman sa high or sa pagtaas. And para naman sa if natin statement, if yung distance daw is less than 20 and yung car count is less than sa capacity, ipiprint niya yung car is entering, mag-i-increment yung car, dadagdag. And para naman sa condition ng green LED natin, if yung car count is less than sa maximum capacity niya, iilaw yung green LED natin. Or else, yung red, kapag di niya na-meet yung condition. Bigyan natin siya ng delay na 1,000. And another else if for car exiting naman. If yung distance niya is greater than 20 and yung car count niya is greater than 0, it means yung car is exiting. Papabawas yung value niya, yung car count. And another condition, if car count is less than dun sa capacity, iilaw yung red LED natin. So ayun lang guys. Thank you for watching. Ayun ang ating midterm exam.